Hindi si Marcos o Aquino o Duterte ang the best president the Philippines ever had, kundi si Ramon Magsaysay. Sa termino niya, 2 pesos lang ang katumbas ng $1 noon. Nung pangulo siya, ang isang sako ng bigas ay 10 pesos lang. O baka sabihin mo, kasi noon yan, iba na ang panahon ngayon. Pero isipin mo to nung panahon niya, kagagaling lang ng Pilipinas mula sa pagkawasak ng World War II. Wasak ang ekonomiya, winawasak pa ng hukbalahap ang kanayunan. At sa gitna ng lahat ng yon, ginawa ni Ramon Magsaysay ang Pilipinas na pinakamalakas na ekonomiya sa Southeast Asia at pangalawa sa buong Asia. At dahil sa kanyang legacy, itinatag pa ang Ramon Magsaysay Award Foundation. Tinaguri ang Asia's Nobel Prize, award na binibigay sa mga taong may malasakit at serbisyo sa kapwa. Pero sino nga ba si Ramon Magsaysay? At ano ang kanyang mga nagawa para matawag na idol ng masa? Si Ramon Del Fierro Magsaysay o Monching ay ipinanganak noong 1907 sa Iba, Zambales. Anak siya ng isang mekaniko at guro, kaya lumaki siyang malapit sa ordinaryong tao. Kung ang ibang mga presidente ay nakatira sa mga mansyon at may pa-convoy pa sa kalsada, si Ramon Magsaysay sumasakay pa rin sa jeep noon, bumababa sa palengke at nakikipag-usap sa mga tindera na parang ordinaryong mamimili lang. Ramdam ng tao na hindi siya naiiba. Isa siyang leader na totoo, hindi ilusyon. At pagdating sa pamahalaan, walang takas ang mga korap. Ang mga opisyal na may bahid ng katiwalaan noon, agad niyang tinatanggal sa pwesto. At ang pondo ng bayan, imbis na magtapos sa bulsa ng iilad, ibinuhos niya sa mga baryo, lalo na sa irigasyon para may patubig ang magsasaka, sa kalsada para makadugtong ang mga liblib na bayan, at sa health centers para may lunas ang mahihirap. From 1948 to 1963, ayon sa historian na si Neil Ho at sa kanyang fourth turning theory, ito daw ang panahon na tinatawag na high. Isang era kung saan malakas ang mga institusyon at mataas ang tiwala ng tao sa gobyerno. Kumbaga nung panahon ni Magsaysay, ito daw ang tunay na golden era. Sa dekadang ito, lumutang si Magsaysay bilang simbolo ng malasakit. Tinawag pa nga siyang the guy at the idol of the masses. Hindi siya kinatatakutan, siya ang nilalapitan. Bilang pangulo, binuksan niya ang Malacanang sa masa. As in literal alam mo bang pwedeng pumasok ang ordinaryong Pinoy sa Malacanang noon para magreklamo? Sa ilalim ng Presidential Complaints and Action Committee o PCAC, tumanggap sila ng halos 59,000 na reklamo sa isang taon. Karamihan ay naresolba. Hindi siya nakulong sa elitist politics. Ang priority niya noon may hirap. Bago pa maging pangulo si Magsaysay, naging matagumpay siya bilang Defense Secretary. Hindi lang niya nilabanan ang hukbalahap sa armas, pero tinulungan din ang mga rebel returnees na makapagsimula ulit. Sa kanyang term, ipinasa ang Agricultural Tenancy Act of 1954 at Land Reform Act of 1955 para bigyan ng lupa ang mga magsasaka. Sa madaling salita, hindi lang baril ang panlaban niya, kundi lupa, pagkain at pagkakataon. Ngunit naudlot ang lahat ng ito matapos ang isang trahedya. Noong March 17, 1957, sakay siya ng presidential plane na tinatawag na Mount Pinatubo. Papunta sana siya sa Cebu para sa isang speaking engagement. Pero bandang madaling araw, bumagsak ang eroplano sa Mount Manunggal sa Cebu. Halos lahat ng pasahero, cabinet members, journalists at staff namatay sa air crash. At siya mismo, natagpo ang lifeless sa ilalim ng mga debris. Isa lang ang nakaligtas. Ang buong bansa biglang nalugmok sa lungkot. Ang mga tao, nagtipon sa lansangan para magluksa. Walang mga VIP o special lane. Lahat nagmamadali lang makita ang labi ng pangulong minahal nila. Isa sa pinakamalaking patunay ng kanyang legacy, noong 1957, matapos siyang mamatay sa plane crash, itinatag ang Ramon Magsaysay Award Foundation. Ito ang tinatawag na Asia's Nobel Prize. Ibinibigay taon-taon sa mga leader, organisasyon, at individual na may malasakit, integridad, at serbisyo sa kapwa. Mga values na si Magsaysay mismo ang nagpakita. Hanggang ngayon, ito ang pinakamataas na pagkilala sa buong Asia para sa public service. So yun na nga mga kamagkano, kung bakit si Ramon Magsaysay ang itinuturing na the best president, simple lang. Dahil naniwala siya na ang gobyerno dapat nasa tabi ng tao. Hindi para sa mga politiko, kundi para sa masa. Oo, hindi siya perpekto. Madalas pa nga siyang tawaging America's boy noon dahil sa suporta ng US sa Pinas. Pero pinakita niya na posible ang pamahalaan na may malasakit, may integridad at may aksyon. Ikaw, para sa'yo, sino ang the best president ng Pilipinas ever? I-share mo naman yun sa comment section. At kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.